Isang araw, nautusang mamalengke si Pakang ng kanyang ina. Natigilan ito sa kanyang paglalakad papauwi dahil nakita nito ang isang tumpukan. Pinagkakaguluhan ng kanyang mga kababaryo ang isang napakagandang babae na ika ng mga tsismosa na nasa kanyang likuran na ang babaeng pinagkakaguluhan ay hindi naman daw kagandahan, pumuti lamang at hindi naman daw dati itong isang mayaman. Dahil nakapangasawa daw ito ng isang banyaga at pinalad itong guminhawa ang kanyang buhay. Nakapagpatayo ng kanilang malaking bahay. Paulit-ulit sa eroplano ay sumasakay, pabalik-balik na nakapangingibang bansa. Na dito, labis na namang hanoon ang musmus pa lamang na si Pakang sa napakagandang babae. Habang hawak ni Pakang ang kanyang munting bayong at humahaba ang leeg sa kanyang pagtanaw. Titig na titig ito sa matingkad at makulay na buhok na berde. Mapusok na kulay mansanas na labi. Makapal at pumipilantik na pilik mata. Pati na ang kurbada ng katawan na parang hindi kumakain ng kanin. Talagang napakaganda. Sadyang di pantay ang tadhana sa bawat isa. Nakasalalay ang lahat kung saan ka maniniwala sa mailap ba na swerte o sa iyong dugot pawis na pagtatrabahong buenas kung sumobra ang sahod ng 20. At ayon sa nakikita ni Pakang sa may tindig ng napakagandang babae, aanin mo ang salita ng iba kung alam mo naman sa iyong sarili na wala kang tinatapakan at inaargabyadong kapwa. Nasa panahon ng kagutuman ay wala siyang ibang aasahan kundi ang sarili lamang. Dahil di lahat ng bagay ay madadaan sa paghihintay ng swerte, mas mainam ang pagsusumikap na may kalakip na diskarte. Napapikit na lamang si Pakang na dito ay natuto siyang mangarap. Ika nito, ano nga ba ang pakiramdam ng nasa kalawakan? Ang wari magpalutang-lutang sa malawak na bughaw na kawalan. Ang lumipad sa himpapawid. Ano nga ba ang pakiramdam na pagkaguluhan ng kanyang mga kababaryo? Ang guminhawa. Ang mapag-usapan. Ang habulin ng mga ito para sa kanyang mailap na atensyon. Napakapambihira ng buhay. Sadyang hindi pantay-pantay. Na ngayon, lumipas ang mga panahon. Heto si Pakang at natupad nga ang lahat ng kanyang mga pangarap. Laman na ito ng bawat usapan dahil sa kanyang walang pakundangang pangangaswang. Pumapagaspas ito tuwing gabi, umaaligid sa bawat kabahayan. Hindi na nito pinoproblema ang gutom dahil nariyan lamang ang mga nagkalat na mga hayop at pastulan. Hinahabol na din ito ng kanyang mga kababayan. Mga kababayang may hawak na sulo, itak at sibat habang isinisigaw ang kanyang pangalan upang siya ay tugisin. Ang mailap, bantog at kinaiinisang aswang na si Aling Pakang. Buwisit! Gusto ko lang naman maging butterfly tuwing gabi. Pero hindi ganito lintik! Aray! Oy! Kilala kita! Hindi ka pa nagbabayad sa utang mo, di Aling Loleng! Aray ko! Sige ng Diyos! Aray! Tapusin! Aray! Yan! Sige, para ka rin namang nakasinghot ng kilikili ng apam. Papikit-pikit ka pa. At tutagin mo yung sinashampoo mo. Bakit ba? Yung huling binanlawan mo, diniretso mong paligo. Kaloka ka? Ay ko. May naalala lang ako In fairness ganda ng boses mo ngayon. Last time tulog kabayo ka Ay ko. Balay ko ba? Ang jontot-jontot kaya nun. Ang hilig pa magpasalon, di muna maligo. Buti nga, hindi ko pa siya nilunod Ay ko. Teka nga Mars. Maiba ako.
Kumusta na pala yung paghahanap mo dun sa may alaga mong si Wawa? Aray, mayos ka. Buti nga si Wawa. Hindi ko sinabing tuko. Che, Aray ko. anong siwawa ka dyan? Di ayun nga eh. Hindi ko na alam kung saan na napunta yon. Naguguluhan na ako. Kailangan ko na talagang magmadali sa paghahanap sa kanya. Dahil hindi maganda ang mga balitang aking nasagap, sis. Ay, tulingan. Sorry, Ama na, sorry. nalulunod na ako dito Ama sa pagpapatubig. Tiga. Sorry, sorry. Akala ko hito eh. Anak na. Sorry na. Buti nga dinidiligan kita ng sobre. Mukha kasing tuyot ang love life. Anak na. Oy, for your information, tatlo ang syota ko, no? Nga, hindi ito simbahan. Pero di ibig sabihin, pwede ka magsinungaling. Anak na. Loko to Tatlo syota. Sino yun? Kalabaw, kambing, tapos aso nyo. Abat, Eh, ang pangit mo eh. anak na. Sira ulo to Saka di ka dapat dito pupunta. Hindi naman kami magikero. Para yan sa itsura mo. Abat, teka. Asan ba yung manager nyo? Oy, Susumbong kita. teka. Wag naman. Biro lang eh. Magre-reklamo ako. Ito naman, masyadong sensitive. Bakit? Wala ba kayong salamin sa bahay nyo? Anak na. Susumbong kita. Ayaw mo nun? May nagsasabi sa'yo ng totoo? Abat, teka nga. Uy, Makaalis na nga dito. sorry na. Huwag ka na magsumbong. Saka, ano susumbong mo? Animal cruelty. Baka ikaw pa sumbong ko eh. Mukha kang tulak. Anak na. Ay, tama na yan. Baka magkasuntukan pa kayo ha. Che, makaalis na nga dito. Abat! Oy, Chonggo! Magbayad ka muna dito bago ka umalis. Oy! Che, Ito naman kasi si Pakang eh. Di na naawa kay Mang Pugak. Ito talaga. Niril talk mo ng niril talk. Kagato. Pumapalag pa eh. Pala ko nga kuskusin ng eskoba yung balat eh. Para numipis naman. Ang kapal ng mukha. Away. Subalit, hindi pa man nagsasara ang pintuan, ay pumasok ang kanilang panibagong kliyente. Nagkatinginan ang dalawa sapagkat Aray. Ikaw na bahala dyan, Mars ha. Oo na. Hindi ko bet yung aura ng isang yan eh. Baka kalbuhin ko na yan. Ikaw na dyan. Eh, bakit ba? Bakit ba ang bigat ng balon-balon mo sa taong yan? Buti nga eh. Umabalik yan dito. At saka, iisang gupit lang naman ang gusto niyan. Kaya mo ba nun? Instant noodles ang underbells mo, be? Diba? Hindi ka na may stress. Eh, yun nga, Mars. Nakakaumay. Walang ka-challenge-challenge. Saka, ewan, hindi mo ba siya nafe-feel? Marcy, iba ang arrive ng festak ng isang yan, no? Ewan ko ba? O, siya. Okay na nga. Ikalma muna yung bilbil mo at malang maintenance mo pag na-stroke ka sa inis. Pag bad trip ka pa naman, nakakatatlong ikot ka ng pangangaswang tuwing gabi. Aray. Huwag kang maingay, Mars. Baka may makarinig sa'yo dyan. Sorry na. Oo. O siya, gawin mo girl. Ikukulot ko pa si Aling Janet. By date daw sila ng syota niyang si Mang Arthur na tubero. May linis tubo yatang magaganap mamaya. Kaya magpapakulot. Che, bunga nga nito. Bunga na nga. Rated SPG na yan eh. Go, Joe. tahimik na naupo ang misteryosong kliyente at tipid ng ngumiti sa kasinabi nito ang paborito nitong gupit. Oo na. Alam ko na yung gupit mo. Flat up. Diba? Sige na. Mag-relax ka na lang dyan. At ako lang bahala. Huwag ka na magsasalita. Hindi naman tayo magkakaintindihan eh. Hindi tumangin. Oo na. Huwag ka na malikot, oh. Okay? Oo na. Diyan na. Subalit, hindi pa man nakakapangalahati ng gupit ay bigla na itong tumayo. Wari aligaga, nagmamadali upang ito ay umalis. Uy! Dali. Teka. Hindi pa pantay yung gupit mo. Ipapantay pa natin yung poknat mo. Teka. Punta. Ngunit, mabilis na hinablot ng lalaki ang kamay ni Pakang upang iabot ang kanyang bayad sa mabilis na itong lumabas. Na dito ay kitang-kita nila kung papaanong dagukan ang kakalabas pa lamang na customer.
kinakaladkad ito papalayo ng mga sumalubong na tila kanyang kasama. Hindi na narinig nila Pakang ang mga usapan dahil sa pagkakasarado ng pinto. Ngunit, mababakas ang nakakaawang itsura nito habang sinasaktan, papalayo. At lumingon ito sa huling sandali, tila isang huling pagkikita. Ay, parang nasad naman ako dun, Mars. Akala ko mas malungkot na mga palabas ni Vilma Santos. May mas na drama pa pala. Uy, Pakang! Uy, ano na? Huwag mo sabihin umiiyak ka. Magpuputik-putik yung mukha mo. Ay, iba. Emote na emote si bakla, oh. Eh, hindi pa naman illustrated yung series natin. Maka-acting ka dyan. Ay, ano ba? Bakit? Tumigil ka nga. Nakakayak naman talaga kasi. Tsaka, eto Na dito ay ipinakita ni Pakang ang kanyang kamay na siyang hinablot ng lalaki kanina lamang upang iabot ang bayad. Sapagkat Ayan o. Tingnan mo, Mars. Nagbayad nga. Kaso 10 pisong papel pa. Abonado na naman ako eh. Wala nang tumatanggap ng ganito eh. Ay naman oh. Yun lang. Namodus ka na naman, Mars. Kaltas na naman yan sa sahod mo. Isipin mo na lang. Nandalaki ka. Naman eh. subalit ang katotohanan, mas naging interesante ang lahat dahil kalakip ng bayan ay ang isang maliit na papel na naglalaman ng salitang nakasulat ng paghingi ng tulong. Napaisip si Pakang dahil dito na hindi lamang isang ordinaryong eksena ang kanilang nasaksihan kanina lamang, kundi isang malalim na kwentong kailangan niyang matuklasan. Kung kaya, mabilis nitong hinubad ang kanyang uniforme. Bakla! Ah, ay iba! So ano, sa akin mo iiwan tong 30 magpapakalbo na to? Pasmado na nga yung kamay ko eh. Kakakot-kot ng bubong kagabi. Tapos ayun na naman. Ay, naman oh. O siya, hindi naman kita mapipigilan eh. Sige na, try na. Balitaan mo ako ha. Pasulubong. 3 senior high na lalaki. At isang nakakalokong ngiti lamang ang isinulyap nito sa kanyang kasama at mabilis na itong lumabas. Mabilis, sinusundan nito ang mga bakas at halimuyak. Ngunit, ika nito, hapon pa lamang at napakaaga pa kung kaya hindi pa lubos ang dumulukob na kanyang kakaibang kakayahan. Ang bilis kong magsalita doon. Kung kaya, ginamit nito ang pinakamabisang kapangyarihan. Ang magtanong-tanong. Ale, may nakita ka bang dumaan dito? 4 na magkakasama? Isang paika-ika, isang kuba, isang misaklat maglakad, at yung isa puro poknat na may gupit na plata, tapos hindi pa tapos. Ha? Ano ka mo? Pinahold up? Ha? Hindi. Kako, yung may gupit na plata. Rooftop? Diyos me naman to si Manang oh. Nasa liblib na lugar yung eksena natin. May nakita ka ba ditong rooftop? Mother, ang gulo mong kausap. Sapsap? Naku, pasensya na at pamparig na lamang ang aking mga itinitinda. Wala akong tindang isda. Saka dapat sa'yo, eto, pampaganda. Ay wow ah. Ay wow. Lola ha, parang hinahamon mo ko sa usapang ganda. Sa itsurang to, nakukulangan ka pa? O siya, tsaka na nga, mamadali ako. Gulo-gulo mong kausap. Saka mabilis nang lumakad papalayo si Pakang upang masundan ang kanyang mga hinahanap. Aba, ako pa ngayon na magulong kausap. Malik ko ba sa hinahanap ng baklang mukhang basag na marmol na to? Kapapalik ko lamang sa aking pwesto dahil duman kanina dito yung mga damuhong pamilyang halimaw na yun. Mga peste. At sa wakas, nasa ilang sandali,
ay natuntun na ni Pakang ang kinaroroonan ng kanyang mga sinusundan. Lintik na yan. Akala ko taga-kabilang eskinita lang. Baka buwisit na to. Sumakay pa ako ng kalabaw, tricycle, jeep. Tumawid pa ako ng ilog para sa mga... Hoy, soft drinks. Bilisan mo. Mamamatay na ako. Bilisan mo. Oo. Uhaw na ako. Soft drinks? Oo, soft drinks. Pagbilan mo ako, kahit ano. Mahirap yan Basta, yung malamig, bilisan mo. At wag mo lang ako magamit-gamitan ng joke mo na naka-plastic, naka-baso, malamig, maligamgam. Dahil baka, basagin ko yung mukha mo gamit tong kamao ko. Bilisan mo lang. Siyempre ka naman mainitin ang ulo. Huna ako eh. Dali lang. Bigyan mo ako ng pinakamalamig mong soft drinks. Please. Ang ginit. Ika ni Pakang habang mahigpit pa itong nakakapit sa may barandilya ng tindahan. Nakalabas ang dila na tila kandilang unti-unting nauupos dahil sa labis na pagkahapo. Mabilis nitong nilagok ang inumin at huminga ng malalim. Saka muling ibinalik ang tingin sa may gawi ng kanyang minamanmanan. Wait. Hindi ka taga dito, no? Ha? Sinusundan mo ba yung... Alam mo, Manong, kung chismosa ako, pakialamero ka. Ano ngayon? Saka bakit ba? Hindi mo na itatanong. Ako lang naman kasi dito ang kapitan de barangay ng maliit na bayang ito. Ano ngayon? Whatever. Na dito ay natigilan si Pakang. Ngunit, nilubos nito ang kanyang pagkakataon upang makapagtanong-tanong tungkol sa kanyang taong sinusundan. Si Ngongi, yung ngongo. Naku! Paano-ano ba siya? Bakit? Bakit mo sinusundan? Katibong kasintahan. Ex mo, ganon. Uy. Isa pa paano nga? Ipupukpuk ko sa'yo itong bote. Oo nga pala, no? Bakla din pala nga kasi yun. Wala lang. Kasi suki kasi namin siya doon sa may parlor. Hinig nga niya magpagupit sa amin ng platap Ha? Bakit naman kasi platap ginugupit nyo? Kayo yata yung palagi niyang sinisisi. Tuwing bumibili yun dito, ay palagi daw mali ang inyong gupit. Anong mali doon? Siya naman laging mismong nagsasabi nun, no? Sabi niya lagi, platap. Ano ba dapat? Di... Krukat. Ngongo nga kasi. Diyos mio, mantakin mo. Baklang ngongo na nga. Ginupitan nyo pa ng platap. Di lalong nagmukhang paklitang sundalo yun. Ay nako. Alam mo, sa totoo lamang naaawa talaga ako sa batang yan. Kasi naman. At ilang kwentuhan ang kanilang napagsaluhan. Na dito na naman ni Pakang ang masalimuot na talambuhay ng batang si Ngongi. Hindi ito ulila tulad ng makaraang kanyang nakatagpo. Ngunit, mas masahol pa sa ibang tao ang sa kanya ay pagtrato. Sapagkat, sa laki ng kanilang pamilya, ay tila ito ang kanilang tanging inaalila. Ito ay dahil sa iba ang kanyang ina kumpara sa mga kapatid sa ama. Kaya mula nang pumanaw ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan at isang araw ay hindi na lamang natagpuan ang kanilang ama, ay wari, maswerte pa ang isang kasambahay dahil wala itong araw upang makapagpahinga at ang kanyang kasulukuyan ay hindi na inaalala. Masaklap pa nga yan Madalas ko itong pagbilhan ng pantapal at mga sugat na aking pinapasobrahan na din. Nakakaawa nga Dahil, ika ng matanda, madalas daw itong pagbuhatan ng kamay na ito din ang madalas ikwento ng kasama ni Pakang sa kanilang parlor na nakikitaan ito ng madaming sugat sa kanyang ulo. Ngunit, nais man itong tulungan ni Pakang ay may isang bagay sa kanilang hinala ang kanyang nakumpirma. Nanlisik ang mga mata nito nang makita ang kabuuan
ng bahay na kanyang sinusundan. 3 palapag. Madilim at sa may itaas nito ay may malaking bintana na siyang paboritong paliparan ng mga mababalasik na uri ng nilalang na kung tawagin ay manananggal. Teka, may tanong po lang, no? Sino ka ba? At dito, dahan-dahan siyang tumindig. Nanlilisik ang mga mata at kumislap ang mga balintataw habang nagwiwika. Sino ko? Sino nga ba ako? Ako ay isang anghel na lumapag sa lupa. Ipinagkaloob ng langit ang kagandahan upang magbigay ng liwanag sa mga kalalakihan. Ang babaeng nagpatibok sa pihikang puso ni James Reid. Ang inababaliwan ng napakagwapong si Derek Ramsey. At ang pinagnanasahan ni Ding Dong Dantes. Pak Kenen. At naniniwala ko na dapat hindi mga nanay ang model ng Joy dishwashing liquid. Dahil kaming mga anak lang naman ang laging inuutosang maghugas. At ako lang naman ang magiging balakid sa mga nilalang na hindi marunong tumupad sa sinumpaang kasunduan. And from the country of everlasting sexiness and overwhelming beauty, ako po, si Jinggoy Estrada? Sumangaling kaya kita nitong bote nung sumunod ka na sa may tatay nun. Sara ulong to. Panira. Andun na eh. Yan na nga. Ha? Pangit nito. Teka, oy, bayad mo. Che, utang muna. Babalik ako. Lululula, hindi ko naniniwala sa mukha mo. Oy, magbayad ka, oy. Che, Anak ng... Pasalamat ka, magdidilim na. Naku, makapagsara na nga. Baka mabiktima pa ako ng mga anak nun. Hoy, baklang mo ang aspalto. Maligaw ka sa napawi. Ha? Ibig sabihin, Mars? Ibig sabihin? Ibig sabihin? Ibig sabihin? Ibig sabihin? Teko, huwag ka na nga maingay. Oo, totoo pala ang napifeel natin noon pa. Diyos ko, day. Ika ni Pakang nang muli itong makabalik sa kanilang pwesto ng trabaho. Naku sis! Panigurado, pag nalaman niya ito, sureness bakla. Ipa-flack niya ang mga kilay natin ng walang kaabog-abog at iwawaks niya ang pagbumuka natin. Naku, malilintikan tayo nito kay... May dapat ba kayong ilihim sa akin? Nagimbal sila Pakang dahil nasa kanilang likuran lamang ang nagmamay-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ang mataas, masungit at mabagsik na si Kondesa? Kondesa Gabonesa? Naubod ng kagandahan sa baratang lupa. Nandyan po pala kayo. Pasensya na po, hindi namin kayo na-feel. Wala kasi kaming naamoy na mapanghe. Aray ko! ganon. Gusto niyo ba mababartolina? Aray ko! Bueno, matagal ko nang alam ang lahat. Hinahayaan ko lamang bilang pagsunod sa kasunduan ng ating kapayapaan. Pero, Kondesa, narinig ko ang ilang balita na... Oo, alam ko. Anong tingin mo sa akin? Tanga? Hindi po. Mukha ka nag-impacta. Ganon? Aray ko, mother, yung wig ko. Ganon? Ay, kakadikit ko lang ng rugby niyan. Ay. Totoo naman kasi, Kondesa eh. Ilang beses na namin sinasabi sa'yong jokologs na yung ganyang paandar mo. Mamshi naman eh. Iba na kasing uso ngayon. Mas bagay sa'yo. Flanging necklines, leggings, yung taktapak ang color. Tapos, magsuot ka ng mga anik-anik na abubot. Bangles! Ang putla mo kasing tingnan oh. Hindi ka man na magsuot kahit ganito oh. Tulad kay Pakang. Go! Aray, gago to ah. Singsing galing chichirya nga, di ako makabili. Tapos susuot pa ako ng gold. Sinungaling. Ha? Ano ba itong suot mo? Tingin nga.
Anak ng baklang kamyas naman, oh. Ano ito, Pakang? Magkuskus ka nga lagi. Dinaubo pa yung hari ng Saudi sa kapal ng ginto mo sa leeg. Buti walang tumutubong puno dyan. Kaya ka nilalayasan ng jowa mo, eh. Aray, musobra ka na, ha? Teka, biro lang. Sige, ha? Baklang kamagong. Aray. Magsitigil kayo. Pakang, makinig kang mabuti. Sapagkat ika nito ay mayroon itong nalalaman sa biglang pagkawala ng kanyang iniirog. Kung kaya, kailangan na nitong magmadali kung anuman ang kanyang plano. At sa namumuong sigalot ay kinakailangan niya ang tulong ng ilang makapangyarihang nilalang upang masiguro ang kanilang ganap na pagkatagumpay. Pakang, umayo ka. Hindi mo dapat ituring na biro lamang ang muling pagkabuhay ng digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman. Humanda ka, Pakang. At inihabilin ng matandang babae ang matinding suporta para sa pangkat ni Aling Pakang sa kanyang nag-iisa at matalik na kaibigan. Ano? Di na, uy. Busy ako, no? Fully book ako. Saka may taping din kami sa may kabila para sa may balele. Ay! Ano, ha? Hindi mo ako sasamahan, ha? Hindi mo ako sasamahan, ha? Ay! Oo na. Mama ka na! Uy! Mama ka! Ay! Ano, ha? Tama na! Ala ko! Gusto pa yata pagkalat ko yung tinitiktikan mo, eh. Ay! Oo na! Bintik na to, oh. Kahit kailan di man lang dinaan sa lambing, eh. Aray! Yung ribs ko! Sumama ka! Hindi mo ko sasamahan, ha? Sumama ka! Sumama ka! Ay! Kung kaya, muling hinugot ni Pakang ang maliit na papel. Malalim na nag-iisip. Isang digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman. Ang pagbubuo ng kanyang kakaibang pangkat at ang kanyang matinding paghahanap sa nawawalang irog na si Buboy. Buboy cute. For short. Get! Nasaan ka ba kasi? Umuwi ka na, ha? Ano ko, bali? Di na, uy. Patuka na lang ako sa ahas. O kaya kahit katayin na lang nila ako dito. Ganon. Sige, ha? Hintayin mo ako, Buboy, ha? Hintayin mo ako dyan. Pinigil mo ako, ha? Buboy, umuwi ka na. Nauna. Bilang kitang motor. Ha? Ayaw. Helmet na spider o Evo. Ayoko. Cellphone. Di na, uy. Yung iPhone 49. Sa'yo na yan, no? Bilang kitang bagong brief. Ha? Nek-nek mo. Bumili ka ng lubid. Magbigti ka na. Ganon. Ayaw mong pakita sa akin, ha? Sige. Hintayin mo ko dyan. Hintayin mo ko dyan sa may kabilang kwento. Huwag kang alis dyan, ha? Narito, no? Abo, ha? Narito, no? Oh? At ayun na nga po mga kaibigan, nabaliw na silang dalawa. Susunod, ang matinding paghahanda at paghahanap sa mga katangi-tanging miyembro ng matinding grupo upang humarap sa mga kapwa nilang nilalang ng kadiliman. Dito lamang po sa Pinoy Horror Encounters. Aling Pakang, ang makasang ng mga aswang. Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace.